magpapakatagal, we're going to study God's Word and I'm encouraging you to open your Bible in Proverbs chapter 9, reading from verse 8 hanggang verse 10. Just like sinabi ko po kanina, pag-aaralan po natin patungkol sa karunungan or wisdom. Okay? Proverbs chapter 9 verse 8. Ano nga ba? What does it entails? Okay? Kapag sinabi nating wise man or a person possesses wisdom. Okay? Ano bang meron sa taong, alam mo yan, may karunungan o may taglay na karunungan? Sabi po dyan ganito, reprove not a scorner, lest he hate thee. Rebuke a wise man, and he will love thee. Sabi ng verse 9, give instruction to a wise man, and he will be yet wiser. Teach a just man, and he will increase in learning. Okay? Then in verse 10, sabi po dyan, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding. Siguro tuloy natin sa 11. For by me thy days shall be multiplied, and the years of thy life shall increase. So kasama pala yan. Kapag matalino ka, humahaba ang buhay. Okay? Humahaba ang buhay. If thou be wise, sabi ng 12, thou shalt be wise for thyself, but if thou scornest, thou be alone shall bear it. Ang taong mangmang, nag-iisa yan. Okay, tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat po sa pagkabasa pa lang ng banal na salita. Natututo na po kami. Hiningi po namin, Panginoon, na ang mga salitang ito ay hindi lamang po basta magsalita or magmula sa salita ng tao, kundi higit sa lahat, hiningi po namin ang pangungusap na nagmumula sa inyo. Father, we ask na patuloy na kayo po ang siyang magturo sa amin. Kundi saganang sa amin kasi, Panginoon, nakikinig lamang po kami. Help us, Lord, not just to hear, but most importantly, to listen. It means, narinig po namin ang tinig at kami ay merong pusong handang sumunod upang sa ganun, ang buhay na ito, hindi lamang basta magkaroon kami ng kaginhawahan, pero higit sa lahat, mabigyan po namin kayo ng kapurihan. Salamat po ng marami ang mapapuri. Pasalamat ang ibinabalik namin sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Mari na po tayong maupo. Naniniwala ho ba kayo na wala hong taong bobo? Ha? Naniniwala ho ba kayo? Now, if I'm going to ask you, kung tatanungin ko kayo, are you intelligent? Alagay ninyo. Paano nyo sasagutin yung tanong na, are you intelligent? The problem, most of us, kasi kapag sinabi natin word na intelligent, lalo kasi pag titignan nyo lagi sa dictionary, it always explain o laging pinapaliwanag na in comparison to. Halimbawa, sa church na ito, okay, matalino si ganyan. Laging ganun ang definition eh. But in actuality, kung titignan natin na talagang pinakahulugan ng intelligence, intelligence means the ability to solve problem. Nakikinig kayo? Intelligence is the ability to solve problem. Ang problema kasi sa mga definition ngayon, specifically sa mga dictionary, sabi ko nga, in comparison to, laging ganon. But, alam mo yun, huwag natin basagin, okay? So, kung ganun ang definition nila, sige, i-compare nga natin. But we're not going to compare people to people. Okay? There's experiment ang ginawa sa isang squid. Okay? Tinitingnan nila kung merong intelligence. Okay, ang mga squid. Kasi they considered, alam mo yan, yung mga puset o yung mga octopuses, yung mga ganyan, na matalino daw. So, ang ginawa nila, nilagay nila yung squid o nilagay nila yung octopus sa isang jar, tapos tinakpan nila o ano yung sinarado yung jar. Guess what? Ano nangyari? Nakakawala po yung yung octopus. So ginawa niya, ginamit niya yung tentacles niya, din yung suction cup niya, inikot niya yung jar. Paano naging intelligence yun, pastor? Kasi nilagay sa isang situation, may problem. Ngayon, nakaisip siya ng solusyon, paano makalabas. So ginamit niya, itinwist niya, o ginamit yung suction cup para idikit doon sa ibabaw ng takip and then to twist that. Hence, ang sabi doon, intelligence. Mga kapatid, mas matalino ba tayo sa puset? Yes. Sabi mo nga sa katabi mo, kapatid, mas matalino ka pa sa puset. Ang pangit mong pakinggan,
Okay? Ang pangit pang pakinggan, meron tayong intelligence. Ang tanong kasi dito, paano natin ginagamit ang intelligence? Tama? Kasi, again, intelligence is the ability to solve problem. So pag nakikita ko si Dennis, naglalakad, nakapayong sa gitna ng sikat na araw, katalinuhan yun. Kasi mainit, di ba? Nag-kojic siya, masisira, sayang yung pera, magpapayong siya. Intelligence. Tama? Ibang level nga lang, pero ibig sabihin, may talino pa rin. Kaya nga, walang taong bobo. Di ba? Ang bawat tao na nilikha ng Diyos, kaya nga alam mo yun, hindi tayo galing sa hayop, hindi tayo galing sa unggoy. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka galing sa unggoy. Ewan ko, ba tayo pilit na inilalagay sa ganyang kalalagayan? Okay? Hindi tayo galing dyan. Kasi kahit yung unggoy, ayaw din nila. Oo, saan ka makakita? Sabi siguro mga unggoy, kapwa-tao, nagpapatayan. Kaya siguro ayaw nila. But the point is, alam mo yan, all of us possess what? Intelligence. Meron tayong talino. Ang tanong, saan mo ginagamit yung katalinuhan na yan? Now, we're not going to study about intelligence, but we're going to study about wisdom. Eto na. What's the difference between intelligence and wisdom? Now, for us in a spiritual realm, o tayo na nasa ganitong kalalagayan, dinidefine po natin that intelligence is a worldly pursuit na kung saan, kung paano ka mabubuhay sa mundo, etc. While wisdom naman, hindi ho sa atin ito, kundi nanggaling sa Diyos para magamit natin sa pagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Amen? Now, paano nagkakaroon ng wisdom ang isang mananampalataya? The moment na tinanggap niya ang banal na spirito, nagkakaroon po siya ng wisdom. Amen? Lalong-lalo na kapag ang wisdom na yan ay ginagamit, papalapit sa Diyos. The moment that you accepted Christ or the salvation that is in Christ, binibigyan ka ng wisdom, binibigyan ka ng talino na para sa Diyos. Ang problema, hindi natin to ginagamit sa tama at hindi natin ginagamit para sa Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, may tinuturo ang Panginoon sa atin para maging maayos tayo, pero may mga pagkakataon na idinideny mo yan. Yan naman nakakalungkot eh. Kaya nga over and over again, in the New Testament, anong sinasabi ng salita ng Diyos? Huwag natin pigatiin ang banal na spirito. Huwag natin pigatiin ang banal na spirito. Now, siguro para mas maliwanagan, the title of the message for today is Practical Ways on Applying Wisdom in Your Walk. Practical ways on applying wisdom in your walk. Ulitin natin, ang Kristiyano, meron na yung talino na nagmumula sa Panginoon. Ang tanong, paano natin gagamitin? Just like intelligence, many believers, take note, inuulit ko, wisdom applies to those people na meron ng banal na spirito ng Panginoon. Kaya nga kung sinasabi mong nasa Panginoon ka at umiinom ka, hindi ho yun wisdom. Bakit? Una sa lahat, wala ka sa Diyos dahil hindi mo dapat gagawin yun. Kung mananampalataya ka na kay Kristo, hindi ka na dapat babaero. Amen? Pastor, may ganon? Meron daw nagsasabi, Christian siya, pero merong sideline. Anong sideline, Pastor? Bukod sa asawa niya, merong left and right. Wow! Parang bangka lang, Merong katig. Okay? Ang mga ganyan, pinapalubog ka agad ng Lord yan eh. Amen? Pero, syempre, dahil sinasabi nga natin, to those people that who claim they're Christian, sinasabing mananampalataya, and they're doing that, I can tell you, di ba, straight face na hindi ka sa Diyos. Dahil hindi kailanman ituturo ng banal na spirito na gawin mo yung bagay na against sa kautusan ng Diyos. Amen? Amen po ba? Although sinasabi natin, wala tayong karapatang manghusga. Yes, tama po yun. Pero sa pamamagitan ng bunga mo, ng ginagawa mo, nagpapakita ito ng paggawa ng hindi pagiging mananampalataya. Kasi kung mananampalataya ka na kay Kristo, na dating hindi ka naman, alam mo yun, nag-a-attend ng gawain, ngayon sinasabi mo Kristiyano ka, ba't di ka nag-a-attend ng gawain? Sino may problema? Ang Diyos o ikaw? Because the wisdom that comes from God
prioritizes what? Spiritual stuff. So yung mga bagay na pangmundo, yung mga katwiran na hindi magaganda, kahit hindi pala simba, may Diyos na kinikilala, hindi ho totoo yun. Dahil hindi ho sa Diyos yun. Tama? Bagaman nakakasawa na. Hebrews chapter 10, verse, kabisado nila. Tingnan nga natin. Tingnan niyo ha. Not forsaking the assembling of ourselves. Ano yung problema? May mga Kristiyano during that time, pinapabayaan nila yung gawain. Alam mo, nagpapasalamat ako sa Diyos, hindi sinabing Sunday lang dyan. Tama? Ang sabi, pagkakatipon. So, tuwing kailan yun? Tuwing nakakatipon. Kasi kung atras kayo, nandito yung mga purpose sa pagkakatipon. Tumitibay kayo, nalalaman nyo na totoo kayo mananampalataya kasi hindi pinapabayaan yung gawain eh. Katunayan na taong ligtas, umaaten ng gawain. Tama? Ayun not forsaking the assembling of ourselves, ano sabi dyan? As the manner of some is. Hindi pa nga judgmental yung tone eh. Ibig sabihin, meron ng tao during that time, hindi nila siniseryosong pagdalo. Uy, dito ang tingin. Okay? Dito ang tingin. As the manner of some is, but exhorting one another. That's the purpose of the church. Okay? And so much more as you see the day approaching. What day ang approaching? Di yung pagbabalik ng Panginoon. Meron kaibigan, mga ibang pastor, they stand, actually si Pastor Ben din yata, o parang sa kanya ko rin nakuha. Hindi natin alam ang pagbabalik ng Panginoon. Pero meron akong stand na babalik ang Panginoon araw ng Sunday. Nakikinig po ba kayo? Hindi ko lang alam kung kailan exactly. Pero ako naniniwala, Sunday yan. Okay? Bakit? Kasi yung mga kapatid, pinapakita dito yung kahalagahan ng pagtitipon. Remember, the church is the beloved of God, specifically the Lord Jesus Christ. Di ba? Sunday, ginagana po natin ang pagkakatipon, not because of, may maririnig kasi, may papanood ko sa FB, na from Sabbath daw, pinalitan daw ng Kristiyano because of the paganism. No, it's not. Kung bakit tayo umaattend ng Sunday, kasi Sunday is a victorious celebration of the resurrection of Jesus Christ. Sineselebrate natin yung kaligtasan na ibinigay ng Panginoon. So kapag hindi ka umaate ng gawain, ng pagkakatipon, in which pinapapurihan natin ng Diyos, there's something wrong with you. At kung hindi mo napapansin yan, mas malaking problema. Ngayon, tutuloy mo yan sa 26. Okay, mag-sidetrack lang tayo. 26. Ito ngayon. Ayan. Madalas gamitin to na tinutukoy dyan, nawawala yung kaligtasan. Kasi sabi, for if we sin willfully after we have received the knowledge of the truth. Okay, ginagamit ko to lagi. Kapag nagtuturo ako ng bibliology or expository preaching. Ang sabi kasi dyan, for if we sin willfully. Sabi nila, kapag sinasadya mo din yung pagkakasala, hindi. Ang tanong, meron ba tinutukoy na specific sin dyan? Oo, aatras ka lang sa 26. Okay, ano yung problema sa 26? Hindi sila dumadalo. Ano yung problema natin na 21st century? Hindi natin itinuturing na ang hindi natin tinuturing na ang pagliban sa pagtitipon ay kasalanan. Nakikinig po ba kayo? Ayan, no? For if we sin willfully, sinasadya. Hindi ho general yan. May specific pong tinutukoy. Ayun nga, aatras kayo sa 25. So maraming mananampalataya ngayon, iniisip nila, okay lang yan. Mga nasa church naman, di matutuwid. Totoo. Pero hindi ka naman nag-church para sa tao. Nag-church ka para sa Diyos. Okay, sige. You have the audacity na sabihin mo ng church is not perfect. And that is true. Pero hindi ka titingin doon. Kasi may paglilinis ang Panginoon. Someday, yung mga mapagkunwari na dumadalo ng gawain, may ganti po yan, mga kapatid. Someday, God will give, alam yan, in return, lahat ng ginawa natin, mapamabuti man o masama. Masama pala ginagawa na, di ikaw, dumalo ka na may tamang motibo. Ano mo titignan yung iba? Amen? Yung mga iba sa inyo, ganun yung katwiran dati, pero salamat sa Panginoon, binago na at patuloy na binabago ng Panginoon. Because ikaw ay totoo mananampalataya kay Kristo. Pagdalo lang yan,
ayun no, as the manner of some is, but exhorting one another, so much the more as you see the day approaching. And sabi ko nga po lagi, our day, yung panahon natin yun, it's even gets crazier and crazier. Natin pinoproblema lang natin, bakla tomboy. Ngayon, meron na nagkiklaim, hindi na sila babae o lalaki. Hindi na ganun ngayon. Ano sabihin nila, paso ako. Kita mo lang, may mga tao nakatayo lang dun. Bakit? Kasi pakiramdam ko, paso ako eh. Imagine mo yun. Diba? Malaki ang problema ng mundong ito. Kaya kung hindi pa tayo magpapakaayos sa harapan ng Panginoon, paano na? Kaya malaking challenge din to sa mga magulang eh. Na maging maayos po tayo sa paningin ng Panginoon, hindi lamang para sa ating personal na relasyon sa Kanya, kundi para sa mga susunod pang henerasyon sa inyong mga anak. How would you tell your children, paano masasabihin sa iyong mga anak na maging maayos sila sa mundong ito na malayo sa Diyos? Amen? Meron kasing belief, pwede ka naman maging maayos kahit malayo ka sa Diyos. And that is true. Pero anong sense ang pagiging mabuti mo sa mundong ibabaw? Amen? Kung bakit tayo nagkakaroon ng kabutihan, hindi dahil sa atin, kundi nang dahil sa Panginoon. At kung bakit tayo nagpapatuloy na maging mabuti, hindi naman para sa ibang tao. Yan nakakalungkot minsan ang thinking natin, sila nga, ganun eh. O ganito na rin ang gagawin ko. Mali yung kaisipan yun. Kasi ang buhay mo hindi na sa iyo. Ang buhay mo hindi para sa ibang tao, kundi kanino? Para sa Diyos. Life is not about you. Ewan ko, pasama na ng pasama, pagulo ng pagulo. Galatians chapter 2 verse 20. I am crucified with Christ. Pinako mo na, pinatay mo na nga yung sarili mo eh. Hindi na ikaw yung nabubuhay. Sino daw nabubuhay? Si Kristo na. Ngayon kung si Kristo ang nasa sa iyo, yung buhay na meron ka ngayon, tumataas yung level. Kung dati-dati nag-a-attend ka lang, isipin mo, ano mas mataas doon? Dapat siguro hindi na ako mali. Ngayon, pag di ka na, ano pa mas mataas doon? Siguro dapat nagpe-pray ko yung bawat bangko na may mag-a-attend. Pataas ang pataas. Tanong, nang dahil ba sa iyon? That is wisdom that comes from God. Now, let us jump. Okay, balik tayo, pabalik. In Proverbs chapter 9. Now, kung itong mga bagay na ito ay itinuturo ng Panginoon, ikaw mananampalataya, gawin mo lahat ng mga bagay upang sa ganon ay mai-apply mo, maisabuhay mo ang itinuturo ng banal na Espiritu. Huwag kang magmagaling. Lagi mo tatanungin, Lord, ito po ba talaga yung gusto mong pagawa sa akin? Kasi ang taong lumalaban po dyan, tingnan nga po natin, okay? Verse 8, okay? Ang sabi po dyan, reprove not scorners. Tingnan natin sa Tagalog, ha? Tagalog. Sa wikang Tagalog. Punahin mo ang mangungutya, mapangutya, at magagalit sa iyo. Medyo iba lang sa pagkakatagalog. Ngunit payuhan mo ang matalino at iibigin ka nito. Parang ganito yan. Yung taong, alam mo yan, may foolishness o kamangmangan sa buhay, tinutuwid mo na nga, nagagalit pa rin. Usually, ganun yan eh. It's either magagalit o magtuturo ng ibang tao, di ba? O yung madalas mag-walk out, madalas mas mataas ang boses. But a true person na merong taglay ang banal na spirito, mag-iisip muna yan. Siguro at first, parang may damdamin na masakit kasi kinorek ka eh. Amen? Masakit naman talaga. Pero bilang sa mananampalataya, you learn how to be silent, magiging tahimik ka muna, and you will consider, tama nga ba yung sinasabi? Hindi yung tipong anak ka, nag-aral ka lang, may sinabi sa'yo, pinayo ka ng magulang, nagagalit ka ngayon. Hello? Hindi ususi ang edukasyon para bastusin ng magulang. Amen? Marami edukado pero mal-educated. Yan ang nakakalungkot sa panahon natin ngayon. And wisdom that comes from God is a different kind of, alam mo yan, character. Actually, yun ang numuhubog sa atin dyan.
Marami akong kaklase, they are very intelligent academically. Galing. Pero pagdating sa buhay, nako, patay. Walang respeto sa magulang, di ba? Walang disiplina sa kalikasan, sa sarili nilang katawan. Nakakalungkot isipin. So when we talk about wisdom, lalo na sa isang mananampalataya na gusto magkaroon nito, lalo na pag galing sa salita ng Panginoon, ano yung tatandaan natin? Number 1, lagi tatandaan niyo ito, wisdom always includes rebuke. Wisdom always includes rebuke. Okay? Pag sinabi nating rebuke, nako, medyo hindi maganda to. Kaya nga, ang ganda ng sinabi doon, di ba? Reprove a scorner, lest he hate thee. Okay? Hindi galing sa Diyos yun. Kundi, anong meron dyan? Rebuke a wise man, and he will love thee. Amen? Ay, no? Rebuke a wise man. Wise man na to, ha? Rebuke a wise man, and he will love thee. Kasi pag sinabi minsan natin intelligence, hindi, alam ko na yan. Hindi ho ganun yun eh. Tama? Lalo na kapag nasa mundong ibabaw ka. Di ba? Hindi ka perpekto. Amen? So, dapat po tayo lagi nagpapatuwid. Rebuke is always, ano na yun eh, kumbaga, ano ba yung tamang term doon? Package deal na yan. Kung gusto mo ng katalinuhan, di ba, lagi kang handang magpa-correct. And if someone rebukes you, anong response natin? Take it. Ulitin ko, if someone rebukes you, anong gagawin? Take it. Tanggapin mo. Tanggapin mo na walang pagrereklamo. Kasi kahit na sabihin mo mali pa yan, at the end of the day, sino yung natuto? Ikaw. Ikaw yung natuto. Hindi yung sinasabihan ka na, nilabanan mo pa. Bakit? Kasi feeling mo, mas alam mo, mas magaling ka, mas marami kang pera, etc. Hindi yung ganon ang mananampalataya. Hindi ganon ang mananampalatayang may katalinuhan. May wisdom. Okay? Hindi yung ganon. So when someone is rebuking us, we must take that because, again, sabi nga po natin, wisdom always includes what? Rebuke. Ito ba yung isusuko natin mamaya? Rebuke? Yung tipong hindi ka ma-rebuke. Alam mo yun? Yung pag may nagtuwid, matapang ka pa sa sino mang leon. Rebuke is not easy. Nakikinig kayo? So bukod sa dapat tumanggap kayo ng rebuke, tandaan nyo din to, kinakailangan palibutan ninyo ang sarili ninyo ng mga taong pwedeng mag-rebuke sa inyo. Nakikinig ko ba kayo? Minsan kasi pinapalibutan mo lang yung sarili mo na lagi yung nag-a-agree sa iyo eh. That is not a healthy relationship. Lalo kung may kaibigan kayo, ang kaibigan nyo dapat, handa kayong sabihan ng mga bagay na mali sa'yo. Now, if you are in a fellowship, dapat ganun din. Hindi para pabagsakin ka. That's not the purpose of fellowship. That is why merong rebuke in a fellowship for us to grow mature in Christ. Kaya hindi lumalago mga fellowship nowadays eh, kasi puro saya, puro may pamolala mo, saya-saya, yay! Yung ganun. Kaya magandang nagde-devotion kayo. Ngayon kung naiisip niyo parang nababad trip ka na kasi puro rebuke, magdalawang isip ka. Kasi kung may rebuke, nilagay ka ng Panginoon dyan for a reason and purpose for you to grow. Tapos magre-reklamo ka kapag tinutuwid ka. Sino ka? Kasi yung bagay na yan ay galing sa Diyos. Tapos sinasabi natin, Manalita, bala mo, ninong ka perfect. Hayaan mo lang. Palagay nyo, hindi nakikita yun na ng Diyos.
Ano dapat maging attitude natin? Lord, kung di siya tama, ako, itatama ko yung sarili ko. Lord, kasi ayoko ng ayoko ng mapalayo sa iyo. Kasi mapalayo sa iyo, malayo sa blessing. Amen? Ganun dapat. Hindi yung malalayo yung blessing. Hindi yon. Kasi Lord, pag napalayo ako sa iyo, wala. Ano magiging buhay ko? Hindi sentro ng buhay ng Kristiyano ang blessing. Ang sentro ng buhay natin, ang Diyos po dapat, na nagbibigay ng blessing. That is the kind of wisdom that we need to ask from God. Ulitin natin. So the first point, for you to understand or para maintindihan at para matanggap ninyo ang karunungan na nagbumula sa Diyos, kinakailangan tumatanggap tayo ng saway o ng rebuke. Una, tumatanggap ng rebuke. Pangalawa, pinapalibutan mo yung sarili mo ng mga taong pwede mag-rebuke sa iyo. Kasi kung puro bulan lang yan, huwag mo nang sasamahan yan. Kasi hindi ka lalago dyan. Halimbawa, sa grupo ng Hoplon, pamula kayo, tusok lang ng kwek-kwek, pupunta kayo sa Alphamart, gano'n. Hindi gano'n ang Dapat may accountability ang bawat isa. Ngayon, kung hindi yung ginagawa, it's about time for you to surrender that. Isuko mo yan sa Diyos. Ngayon, kung matagal ka ng mananampalataya, baka ito yung dinitil sa'yo ng Lord ngayon, ang hirap mong sawayin. Kasi napakagaling mo, napakataas mo. Ano yun? Dahil pasado ka na. Kaya ako natutuwa, napapasado na sa Eric eh. Pinagmamalaki ko yun. Tagalinis namin na LPT yan. Okay, hindi lang basta may talino. May wisdom na nagmumula sa Diyos. It's all about character. Bakit? Porque LPT ka, hindi ka nagagalaw? Ano ka? Special? Ano ka? Puto bongbong? Ang paglilingkod sa Panginoon, hindi ang glamorosong bagay na pwede ipakita lang sa lahat ng tao. Kasi ang audience natin, hindi lahat ng tao. We are only an audience of one, and that is God. Siya lang. Kaya nga, gumagawa tayo, may nakakakita mang tao o wala. Amen? Madumi yung CR, ha? Amen? Nag-gets yung ibig sabihin? So, ang paglilingkod, hindi lang puro nakatayo dito. No. Ang paglilingkod sa Panginoon, hindi ibig sabihin na hahanap ka ng mabababang trabaho. Hindi rin yun. Kundi yung puso mo, Lord, ginagawa ko to kasi mahal ko kayo at mahal ko ang kapatiran, mahal ko ang gawain dito. Kung ano man yung pwede kong may contribute sa ikalalago at ikakasulong ng gawain, gagawin ko, ibibigay ko. Hindi ka nagiging madamot sa gawain ng Panginoon. Yan pa ang isa sa nakakalungkot sa panahon natin ngayon. It is very difficult now to preach about giving. Okay? Kasi being accused, simbahan, pera-pera yayan. Hindi ganun yun. Sa church na ito, hindi yung tinuturong pera-pera lang. Ang tinuturo natin dito, matuto nating ibigay lahat sa Panginoon. Hindi yung pera-pera lang. Kulang yun. Kulang yun. Nakikinig po ba kayo? Isipin nyo, pera-pera lang paglilingkod. Kulang yun. Oras, talento. Ngayon, kung ikaw yung tipo ng tao, hanggang ngayon, tigas-tigas mo pa rin, baka hindi ka para sa iglesyang ito. Ganun lang naman. Hanap ka ng iglesyang pwedeng mag-accommodate ng gusto mo. Kasi dito, ang hinahanap natin, Lord, ano po ba yung gusto ninyo? Yun lang naman lagi hinahanap po natin dito eh. Yun lang lagi pakiusap natin sa Panginoon. It's not my will, but your will be done in God. So kapag hindi tama, anong ginagawa? Nire-review. Parang sa paglakad yan eh. Sa paglakad mo sa Panginoon, kailan ka ire-review? Pag sumasalungat ka. Amen? Aba, malakad ka, diretso. Okay? Tapos bigla, pasalungat. Opposite. Palaban ang paglakad mo. Dapat ka review. Oy, mali ang ginagawa mo. Ayusin mo. Amen? Pangalawa, wisdom always includes what? Reminder. Wisdom always includes what? Reminder. Kumbaga sa parang pinapanatili. Yan.
Kasi pag sinabi po nating paalala, it's all about the mindset. Okay, the mindsetting. This world is trying to mold your mind. Gustong hubugin ng mundong ito, ang isip mo, kagaya ng sa mundong ito. Tatandaan ho ninyo, ang isip ng Diyos ay mas mataas kaysa sa isip ng kahit na sino mang tao. Kaysa sa iyo, kaysa sa mundo. Kaya nga sinusunod mo sino? Ang Diyos po lamang. Kasi bagaman imposible para sa iyo, ang kaisipan ng Diyos, ang dapat maging response natin, ano dapat? Pananampalataya. Kasi ang hirap sumunod sa Panginoon pag malayo ka sa pananampalataya at pag wala kang pananampalataya. Remember si Caleb and Joshua, ano sabi ng Diyos? Okay, spy out the land. Okay? Kasi ano sabi ng Lord? Binigay ko na yan sa inyo eh. Gusto ko masaksihan nyo muna first kung ano yung meron doon. Yung 10, ano yung ginawa nila? Ay, masakit. Ano yung ginawa ng 2? Ay, hindi, kaya yan. Kasi nakasentro sila, hindi naman sa obstacle. Nakasentro sila sa opportunity kasi binigay na nga ng Lord eh. Ibig sabihin, nakasentro yung buhay nila sa salita ng Diyos. So, nung nakita nila yung sitwasyon, take note yung 10 spy at yung 2 spy, parehas silang nang nakita. Parehas sila ng reality. Kaso, ang mas in-embrace nung 10, yung reality ng problema. Ang in-embrace nung 2, yung reality ng magagawa ng Diyos. Sino mas matalino dun sa 12? Di yung 2 na in-embrace yung reality ng pagsunod sa Panginoon. Dali natin sa panahon ngayon. Kamusta na ang pagsunod natin sa Diyos? Pastor, masakit ala akong pera. Pastor, ating kong sakit, etc. Ano sabihin natin? Hindi yung totoo? Totoo yun. Hindi ba natin yun? Pero mas pipiliin mo ang magpursige at alam mo yun, sundin ang kalooban ng Diyos. Bagaman mahirap, kahit na sabihin natin, ang ending yan, okay, kinuha ka na ng Lord dahil sa hirap, palagay mo, talo ka pa rin. Ano sabi ng salita ng Diyos? For me to live is Christ, and to die is gain. So yung mabuhay ka, bagaman mahirap, okay pa rin, nasa Lord ka eh. Panatag, easy ka lang. Blessing is on the way. Kasi, please, tumingin kayo dito. Tandaan nyo to. Kristiyano ka man o hindi, you will face hardships in life. Parehas na mahirap. Pero sabi nga, napanood ko to sa TikTok, choose your hard. Okay? Or choose your difficulty. It's difficult na malayo sa Panginoon, difficulty na nasa Panginoon, pero piliin mo na yung difficult na nasa Panginoon. Kasi kahit nahihirapan ka, ando yung talino na binibigay sa'yo ng Panginoon para magpatuloy ka. Ngayon, tanong natin ganito. Ayan. Tingin mo na dito. Mahirap ang buhay? Bakit mahirap ang buhay? Mahirap ang buhay dahil sumusuway ka sa Panginoon? O mahirap ang buhay dahil sinusubukan ka ng Panginoon? Kung bakit may problema, bakit may difficulty, okay? Dalawa lang. Sumusuway ka ba o sumusunod? Pag sumusuway ka, ang ginagawa ng Panginoon, God is giving you hardships in life. Why? What's the purpose? For you to repent. Doon naman tayo sa kabila. Kung bakit may hardships in life, sinusubukan ang iyong pananampalataya so that your patience will grow. Ano yung ending ng sumusuway? Ano yung gusto ng Lord? Ang gusto ng Lord sa iyo, dahil sumusuway ka, magsisi ka. Sa ganun, magkaroon ka ng kapatawaran at manumbalik ang relasyon mo sa Diyos. Doon tayo sa kabila. Bakit may hardships in life? Para patibayin ang pananampalataya, sa ganun, at the end of the day, pagpalain ka ng Diyos. Choose your heart. Choose your heart. That is the reason why we need to apply wisdom. Bakit natin kinakailangang isabuhay ng katalinuhan na nagmumula sa Diyos? Sabi ng verse 9 ganito, give instruction to a wise man, and he will be yet wiser. Teach a just man, and he will increase
in learning. Amen? Hindi yung pinaalalahanan ka, alam mo yun, parang, alam ko na yan. Hindi ho ganun. Huwag ganun. Lagi namnamin, lagi i-meditate. Lagi kasi meditation natin, puro problema eh. How about change your perspective, change your ways of thinking. Palitan niyo yung paraan niyo ng pag-iisip. Kasi gusto ng Panginoon na maging mas matalino ka pa, hindi lamang sa pagkaunawa ng kanyang kalooban, kundi pagsunod o pagsasabuhay ng kanyang kalooban. Kasi nandoon yung pagpapala. Maraming Kristiyano ngayon, puro head knowledge lang. Hello? Sige nga, ilang preaching na yung narinig ninyo? Sa dinami-dami ng preaching na yan, ilan na yung naisabuhay ninyo? Sa dinami-dami ng naisabuhay ninyo, ilang pagpapala na inyong tinanggap? Sige nga. Are you thinking about that? Kasi sa church na ito, wag na sa church na ito, ang totoong paglilingkod sa Panginoon, hindi ito lokohan. Hindi yung nahirapan ka, di ka mag-a-attend. Ano yan? Ano yun? Trip-trip lang? Ang paglilingkod sa Panginoon na hindi yung trip lang. Alam mo yan? Ang paglilingkod sa Panginoon, parang pagkain. Hindi ka mabubuhay kung hindi ka kakain. Ganun din sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pwede kang maging Kristiyano na hindi nag-a-attend, pwede kang maging Kristiyano nang malayo ka sa mga kapatiran. Pwede. Pero imposible. Paano nangyari imposible? Saan ka makakita? Bagong panganak, pinanganak na kita, bahala ka na sa buong buhay mo. Ano yun? Binigyan tayo ng Espiritu ng Panginoon to rely on Him. Because apart from Him, we can't do nothing. Nothing. Kahit ang dami-dami ng pera, wala kang kapayapaan. Ang kapayapaan, wala yan sa lugar. Kapayapaan, nasa Diyos po yan. Bakit? Maraming mayaman kung saan sila punta. El Nido, diba? Boracay, Thailand, magandang lugar. Just to find peace. Imagine niyo kung ang buhay ganon. Diba, walang Diyos. Tapos, ang paraan makahanap ng kapayapaan pagpunta sa ibang lugar. Kawawa tayo kasi hindi natin afford. So, ano mangyayari? Dapat yung isipin na ang kapayapaan ay available sa mga taong nakakilala sa Panginoon. Ang tanong, do you enjoy the peace that comes from God? Nagigets niyo? Those are wisdom. Kaya kung di mo i-apply yan, sino kawawa? Kayo din. Amen? Tayo din po ang kawawa. So kanina sabi natin, when someone rebuke you, anong gagawin? Take it. Now, when someone is reminding you, anong gagawin natin? Di remember it. Kung may nagpapaalala sa'yo, di alalahanin mo, huwag mo kakalimutan. Meditate upon it. Memorize it, if you must. Kasi napakahalaga po niyan. Number 3 and last. Wisdom includes rebuke, so take it. Wisdom includes reminder, so again, remember it. And number 3, wisdom always includes what? Revealing or to reveal. Para pare-parehas na lang R, para di makalimutan. Alliterated na lang. Reveal. Okay? Tandaan nyo kasi, ang Diyos, lagi niya pinapakita ang sarili niya. Hello? Kaya kapag nananalangin tayo, ang dapat nating sinasabi, okay, mananalangin po tayo to acknowledge the presence of God. Not to invite God, kasi nandoon ang Diyos eh. Ano mong gagawin mo? I-acknowledge mo ang Diyos nandito, kasi nandito naman siya talaga. Kaya sa buhay mo bilang sa mananampalataya, yung pagiging faithful, inevitable yan. Why? Kasi nandiyan dyan lagi ang Diyos. Kailan nawawala ang Diyos? Kapag hindi mo siya ina-acknowledge. Kaya nagkakasala nga tayo eh. Kasi nandiyan dyan ang Diyos kung ano yung pinagagagawa mo. Amen? Pastor, isang bote lang naman. Pastor naman.
Hindi ako makatulog, pastor. Eh. Wow. Patulog. Halika, suntukin kita para makatulog ka. Hindi pwede yun. Pastor, kaya lang naman ako nag-TikTok kasi I'm sad. Wow. You're sad. Pero giling ka ng giling ng gano'n. Ginagawa mo. Alam nyo, imagine niyo ang banal na spirito. Ano sasabihin niya pag gano'n na ginagawa mo sa katawan mo? You're seeking, alam mo yun, the attention, affection ng ibang tao. Bakit kulang ka sa attention? May Diyos ka na eh. May nagmahal sa'yo ng totoo. At pinatunayan niya yan nung namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Ang totoong pag-ibig, yung handang mamatay para sa'yo, ginawa na ng Panginoon. So yung buhay mo ngayon, magbibigay na lang ng kaluwalhatian sa Kanya. At ang mga pananalitang ito, ang makaka-appreciate lamang nito, yung talagang gustong lumapit sa Panginoon. Ngayon, kung hindi ka pa nakakilala, ito na yung time na tinatawag ka ng Diyos para tanggapin mo siya. Ngayon, kung nakakilala ka na at medyo napapalayo ka, gumising ka na. Okay? Gumising ka na. Maghanap ka ng mga taong, alam mo yun, pwedeng mag-encourage sa'yo. Ang problema kasi kung bakit walang taong nakapaligid sa'yo, hindi mo dinidevelop yung sarili mo. Masyado ka kasing mataas. Feeling mo gusto lagi sila yung bumabati sa'yo, hindi ka laging ganun. Diba? Ba't sana kamukha mo si Marian? Sinong Marian? Malay ko. Nagigets niyo? Mga kapatid, if you want rebuke, mga tao pwede magtutuwid sa'yo. Surround yourself, sabi nga kanina, with godly people na pwedeng magkaroon ng accountability for you to remind you of the things kapag naliligaw ka. Kasi kanina sa rebuke, sabi natin, di ba, sumasalungat? Yun namang reminder kapag naliligaw sa daan. Kasi we're talking about walk. Amen? Kanina sabi natin sa review, kapag sumasalungat. Yung remember naman, kapag naliligaw. Kaya totoo yun merong Kristiyano, hanggang ngayon, ligaw na kaluluwa pa rin. Kasi di mo alam kung ano pinagagawa sa buhay. Kasi nga, hindi tinetrain ang kanilang sarili to connect with God, to ask God for guidance. Ano nangyayari? At the end of the day, pagod. Hindi alam kung anong gagawin sa sarili, hindi makatulog. By the way, ang pagkakaroon ng di tulog, isa yung paraan ng pagtawag ng Diyos. Imbes na mag-Netflix ka, ba't di ka mag-pray? Lord, ano po ba yung gusto yung ituro? Sa anak ko, sa asawa ko. Amen? So, yan ang sinasabi ng Panginoon. Number 3 is to reveal, sabi nga natin kanina, because God is always revealing Himself. So, natin kanina, illustration. Kanina sa rebuke, sumasalungat. Sa remember, sa mga nalilihis o mga naliligaw. Okay? Yung to reveal naman, baliktad, sa nalilihis. Okay, naliligaw kasi di mo alam sa indireksyon. Yung nalilihis naman, alam mo to Kaso nga lang medyo patagilid ang paglakad. So ano dapat gawin natin dyan? Change it. Baguhin mo. Pag medyo nalilihis ka na landas, up. Ang taong may wisdom, itutuwid. I-change it. Amen? Amen? Kung sinabi ng Panginoon ngayong umagang ito na mahalagang pagdalo ng gawain, anong gagawin mo? Next week, wala ka uli? O nandito ka uli? Life is all about the choices you make. Kasi ano gagawin ng church? Wala naman Kasi ikaw at ang Diyos ang nag-uusap. So ngayon, sa paglakad mo, medyo pakiramdam mo, nalihis ka ng konti. Ano sabi natin? Change that. Hingi ka ng tulong, ng lakas sa Panginoon para maibalik. Nagmumula sa iyo kasi mag-i-initiate ka kasi sinasabi na ng banal na spirito sa iyo. Nagigets niyo po ba? Kinakailangan po yan. Mga kapatid, kung yan ang itinuturo sa atin ng Panginoon, matuto tayong makinig. Amen? Matuto po tayong makinig. Kung nalilihis po tayo, naging habit mo na yan, you have to change that.
Palitan. Bakit? Hindi yan talino na nagmumula sa Panginoon. Kaya nga sabi ng verse 10 ganito, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. And the knowledge of the holy is understanding. Okay? Sabi ng verse 10. So dapat lagi merong ganung klaseng paalala sa atin. Sa ganon, mabago po natin yan at bumalik po tayo sa tamang paglakad. What are the habits na pwede pa nating, kasi sabi ko nga, ito ang kalaban natin, isip. Okay? Nakinig mo ba kayo? Halimbawa, habit niyo, pag umaga pa lang, Facebook. How about you change that? Okay, sige, internet. Pero ang hanapin mo ngayon, ang pakikinggan mo ngayon, preaching. Yung magandang preaching. Kung naghahanap kayo, I can suggest preachings for 1 hour. Pakinggan mo lang yun. Kasi pakikinig ang tinutukoy natin eh. O kung hindi naman, pag magbasa, maghanap kang audio Bible. Amen? Hindi ka na magbabasa, makikinig ka na lang. Gagawin mo ngayon, okay? When you meditate, you are making a mental picture sa mga bagay na naririnig mo. Sa ganun, na-appreciate mo. Pastor, humingi ka ng habag sa Panginoon, ng awa sa Panginoon, para yung desire mo ay mapalitan from worldly to godly. Gusto nyo malaman kung nasa spirito kayo? Try nyo makinig 1 oras audio Bible. Kapag medyo kinikilig-kilig kayo, naku, masamang spirito yan. Amen? Uy. Di pa natatry. Sige, try nyo ngayon. Ngayong lang ito, try nyo. Kinig kayo, audio Bible. Free naman ang nasa mga app yan. Bible app, meron yan. Pakinggan ninyo. I-test nyo yung sarili nyo. Kasi if your desire is to follow God's will, you enjoy God's word. You seek God's word to seek God's will. Wala na, hindi na yan. Hindi na pwedeng, iwalang bahala yan. Sapagkat ang salita ng Diyos, nasa sentro po dapat yan ng mga mananampalataya. Mga kapatid, ulitin ko po, that is how we should apply wisdom in our walk. Ano nga yung 3? Number 1, rebuke. Number 2, reminder. And number 3, reveal or to reveal. Ipakita. Ang Diyos, lagi ipinapakita niya ang kanyang sarili sa kanyang salita. Ano yung mga bagay na dapat natin gawin? When God is rebuking us, take it, tanggapin mo. When God is reminding us, remember it. And when God is revealing Himself, then therefore, we need to change. Kinakailangan natin magbago. Mga kapatid, ano yung tinuturo ng Diyos sa inyo ngayong umagang ito? Mahalaga, sa ating paglakad, meron katalinuhan. Matalino kayo eh. Ang tanong, paano natin i-apply ang karunungan o ang katalinuhan na yan na ibinibigay ng Diyos? Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po'y manalangin. Tayo po'y manalangin. Habang lahat ng ulo'y nakayuko at lahat ng mga matay nakapikit, tayo po'y magbubulay-bulay na salita ng Panginoon. And I believe God is talking to you. Kinakausap ka niya ngayong umagang ito at nais niya na sa buhay mo, makita mo yung sarili. Ano po ba yung dapat makita, Pastor? Na yung buhay mo, lumalakad ng tama sa harapan ng Diyos. Maybe ngayong umagang ito, nakita mo yung sarili mo na medyo lumilihis yata. Yung tipong parang naglalakad ka naman ng maayos, pero hindi talaga tama. Ang totoo may katalinuhan, nadi-discern nila yun. Ngayon, kung hindi pa, sabihin mo sa Lord, Lord, pwede po ba bigyan niyo po ako ng talino for me to discern kung nalilisa po ba ako ng paglakad sa inyo. Ayaw ko po maging marunong sa sarili ko pong kakayanan. And if that is your prayer today, then I want you to come. Tara, manalangin tayo sa Panginoon. Or maybe, naliligaw ka ng landas. Hindi mo alam kung talagang lumalakad ka ba sa Panginoon or the opposite. Medyo okay pa yung lumilihis kahit pa paano. Pero yung naliligaw,
kailangan mo ayusin sa harapan ng Panginoon. Lord, ngayong umagang ito, hiningi po namin na patuloy po kami samahan. Bigyan ng talino. Or maybe ngayong umagang ito, hindi ka nalilihis, hindi ka naliligaw, siguro sumasalungat. And God is rebuking you. Nire-rebuke ka ng Panginoon. Alam niyo, ginagawa yan ng Diyos. Kasi mahal ka niya. Hindi ka para saktan o para pahiyain. Mahal ka niya. Anong gagawin mo? You need to take it. Tanggapin. Although hindi ka pinipilit ng Diyos, pero kinakailangan mo sana makita ito. Pinapaalalahanan ka ng Panginoon. It's about time for us to come to the presence of God and to surrender suko natin sa Diyos. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Hinihingi po namin, Ama, na patuloy na samahan niyo po kami sa aming pong paglakad. Ayaw na po namin magkunwari, Panginoon. May mga pagkakataon siguro na nadadaya namin ang mga tao nakapaligid sa amin. Pero kayo, Panginoon, di po namin kayo pwedeng dayain. Alam na alam ninyo ang mga nasa puso po namin. Kung meron man, Panginoon, sa aming kalagitnaan, naunawaan nila ang salitang ito, ngunit hindi pa po sila nagkakaroon ng tamang relasyon sa iyo. Dalangin ko na ilagay po nila ang kanilang pananampalataya sa iyo na maaring magligtas sa amin sa maling paglakad at maling pamumuhay. Hinihingi ko po ito, Panginoon Diyos. Minsan pa, na iglesyang ito ay matutunan, matanggapin, pakinggan, hanapin, gawin ang iyong kalooban. Salamat po ng marami, Ama. Papuri po sa salamat ang binabalik namin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po at maaari po tayo maupo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.